Take 2 tayo mga kaibigan. Take 2 tayo. Take 2. 90.3 Energy FM. Pagkawa mo sa radyo, sabihin mo, Energy masamsami. Magandang umaga, Metro Dagupan, at magandang umaga muli, Pangasinan. Ito na naman ang inyong lingkod. Kasama nyo na naman, straight till 11 o'clock in the morning on a TGI Monday. Ang inyong lingkod na talaga namang mas masarap kasama kaysa sa inyong mga asawa. Walang iba mga kaibigan, kundi si Jay Uriles. At muli ako po ay makakasama nyo 2 oras ng walang patid na mga musika at mga informasyon na kailangan nyo sa pagbungan po ng araw po ng Lunes. Lunes, makapaimis. Dahil simulan ho ng pasukan mga kaibigan sa mga... Teka lang. At naglulus yung aking microphone. Hello, testing. Yung aming mamahalin na Sennheiser microphone, talaga namang... masasabi ko ay collector's edition. At syempre mga kaibigan, mga kasama nyo na naman ako straight till 11 o'clock. Ika nga, October 5, it's Monday. We only have 82 days to go before it's gonna be Christmas Day. Well, today is Monday. For everybody's information, ang ating pong coding is 1 and 2. Ayan po mga kaibigan, 1 and 2. At bilang pagbibigay po ng update sa mga COVID cases sa ating bansa at sa ating lalawigan ng Pangasinan mga kaibigan. Okay, eto po ang total number of COVID cases as of October 4, yesterday. Meron ho tayong, allow me to, of course, isa-isahin po siya. I-classify. We have a recovered patients na 657. Confined is 439. Ang total na nasaway po mga kaibigan is 38. The total number of cases mga kaibigan is 1,134. That is October 4, 2020. Now, sa level po mga kapangga natin, 897 sa level po ng provincial. At pagdating po ng Dagupan City, we have 237. Alright, as of 6 p.m. kahapon, talaga naman pong kahapon lang ito ha. Meron ho tayong new cases. Allow me to mention yung mga to. New confirmed cases, 15 years old sa Dagupan. 38 years old sa may Dagupan City ulit. Another 83 years old. Pangatlo, pang-apat from Dagupan still. Pang-5 from Dagupan. Pang-6, isa pa ulit Dagupan patient natin. Pang-6, check ko lang yung bilang na lang natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Pang-8 po puro Dagupan yan, no? 9 Mangaldan, 10 is Mangaldan. Okay. Yun na ho yung confirmed cases natin as of 6 p.m. Pero nung umaga ho yan, mga kaibigan, okay? Meron ho tayong from Ordaneta, another 32 years old from Dagupan, Santa Barbara. So may dumagdag na 3. 13, 4, yan po. 3 po yung dumagdag, no? So ibig sabihin yan mga kapit 13. If I'm not mistaken, but I have to be very, very sure with every number of cases that I have to tell you guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 nga po mga kaibigan. Do meron ho tayo mga confirmed cases ng recoveries. Ayan, recoveries rather. We have recoveries mga kapangga ng COVID-19 cases. So, kahit pa paano, we have updates ng kagandahan ng mga nag-recover. So allow me to count them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 po mga kaibigan ang mga naka-recover na pasyente po ng COVID cases sa ating lalawigan ng Pangasinan. Yan po. Sa level naman po mga kapangga natin ng nationwide, we have 3,190 confirmed cases.
So, total nasa 322,497. Meron ho tayong total deaths na 100 kahapon. Pumalo na tayo sa 5,776. Ang nakarecover po mga kaibigan, napakarami po, is 18,065. So, total nasa 273,079. Yan po ang nationwide cases natin. Well, nung Friday pa lang mga kaibigan, meron na tayong nakuhang information. Actually, nag-leak naman na kaagad yan eh. Nangyayari ngayon eh. Mas nauuna pang nag-i-inform yung mga kababayan natin, yung ating mga CCTVs sa mga barangay, kaysa sa statement po ng local government unit. Yun po yung katotohanan. Oo, and the truth is, nabalitaan na ho natin yung pagkakaroon po ng one-time, big-time na kaso dyan sa may Santa Barbara, Pangasinan. So ito po yung statement ng Santa Barbara. We have, sabi dito, Dear Kabaluyans, our beloved Kabaluyan, this is yung anong araw ba to? Check natin. It was released, October 3. Okay. It says, Our beloved Kabaluyans, today our municipality faces challenge of an unprecedented scale as 79 of our beloved Kabaluyans tested positive for COVID-19. Ayan, 79 po mga kaibigan. Some of them are now in LGU isolation facilities while the rest are in process of being transferred thereto. Granular lockdowns and enhanced community quarantines have already been set in place in the affected barangays, and alongside the imposition of quarantine, intensified contact tracing are now ongoing. Our beloved Kabaluyans are essential service workers of a big company that is allowed to operate and to transport essential goods across towns, cities, and provinces under our current regime of modified general community quarantine. The establishment is already included in the prevailing ECQ by virtue of Executive Order number 75. Further, it is currently undergoing disinfection. In these trying times, safeguarding the health of the populace while at the same time allowing our economy and livelihoods to flourish in a continuous balancing act that we must zealously perform. That is why while MGCQ allows certain businesses and activities to operate, intensifying the implementation of health standards that are meant to ensure the non-transmission of the novel disease remains a must. Social distancing must important. The most important of all, the health standard must strictly be observed. From unauthorized mass gatherings, must strictly be observed. Corollary to the social distancing is shunning away from unauthorized mass gatherings, outdoor contact sports, loitering, and drinking spree. Proper wearing of a clean face mask has also been proven to one of the effective measures against COVID-19. Along with the face shields, clean face masks must always properly worn. All this I urge you to follow, since the fight of our Kabaluyans against COVID-19 is the fight of all. While a number of our beloved Kabaluyans isolate themselves as they heal, we must on our end strive to distance ourselves to the things and acts that are forbidden by the law. Let us pray, my dear Kabaluyans, for our municipality and the healing of our brethren who is going through the fight. There is no battle that cannot be won in unity. Disiplina tan bayanihan, so kaukulan tayo at sayan laban inararaw ya Kabaluyan. Sign, Mayor Joel F. de los Santos. Ayan, may mga hashtags. Actually, mga kaibigan, I'm trying my best to connect with Mayor de los Santos. Unfortunately, kasi nag-reformat po ako ng phone, and some of my contacts ay nawala po, no? Yung mga contacts ni Mayor sa San Carlos. Lahat yan meron po tayo. So, ngayon po, we're somehow knocking at the doors of municipality of Santa Barbara. I also messaged their Facebook fan page asking for the numbers. Even some of our colleagues in the business were also asked to get his number para makapanayam natin, no? Yan po yung mga kaibigan is the one time big time na nangyari, no? Isa hong nabanggit ko na kanina, isa hong kumpanya, okay? Malaking kumpanya ho dyan sa Santa Barbara kung saan 79
79 of our beloved Kabalayans are tested positive noong Friday. Ibig sabihin yan mga kaibigan, pag nagkaroon pa ng contact tracing yan, nako, di pa ho doon nagtatapos. So dapat ang ating LGU ng Santa Barbara ay maging preparado sa posibleng pag-spike po ng kaso ulit ng COVID-19 dyan. Hindi pa ho dyan nagtatapos. Siyempre, ilang araw bago sila nagkaroon ng swab test, nakipag-daupang palad pa yung mga yan sa kanilang mga pamilya. Kumain pa yan sa iba-ibang restaurants. Sabihin natin yung mga canteens. Alam niyo po mga kaibigan, sa harapan po ng kumpanya na to, okay, meron pong daming empleyado niyan ang dami hong mga restaurants to, yung mga canteen, I should say, no? Syempre doon sila kumakain. Alam naman natin, ang nakalagay nga dito, a big company that's allowed to operate to transport essential goods across towns, cities, and provinces. So, ibig sabihin po mga kaibigan, mga kapangga natin, etong mga to, na nagbiyahe-biyahe po sa iba't ibang lugar, kung ito po mga kaibigan, nagtatravel po sa iba-ibang lugar, nako, ang tinding contact tracing ng gagawin nito. Kaya ito na naman po yung tinatawag nating a big challenge to the LGUs of Santa Barbara, Pangasinan under the management, of course, under the watch of Municipal Mayor, walang iba kundi si Mayor Joel F. De Los Santos. We're hoping dito po sa Energy FM na kayo po ay makausap natin at makahingi po ng clarification. Ano po yung mga moves aside from the protocols na inyo pong nabanggit, that of course nandiyan yung social distancing which is a must. Update po natin para ho mag-secure po natin ang ating mga kababayan dyan sa Santa Barbara, Pangasinan. At para ho sa kaalaman ng lahat, ang balita ko nga dito, ilang barangay na lang po at magkakaroon na po ng lockdown sa Santa Barbara, kung sakali man po, no? Pero ayon sa napirmahan ni Municipal Mayor Joel De Santos, issued an Executive Order number 75-2-2020, an order of establishing zonal containment in the affected areas of Barangay Tulyao, Zone 5, Barangay Sapang, Zones 6 and 7, Barangay Butao, Household in Zone 2, Barangay Maninding, household in zones 5, 6, and 7. Barangay Minyin. Ito po yung mga granular lockdown. Barangay Maninding, households in zones 5 and 6. Barangay Minyin West, households in Villa Santa Barbara Subdivision. Barangay Kablong, household in zone 3. Barangay Leet, zone 4. And Barangay Tubag East, household. Barangay Sungkil, household. Barangay Marunong, household ulit. And the imposition of enhanced community quarantine. Ito na nga po. In the entirety of Barangay Tubag West, Matik-Matik, Banawang, Karusukan, Ventanilla as strategic response protocol for the next 14 days in coordination with Region 1 Interagency Task Force. The issuance of EO or executive order is a result of the mass testing conducted by a private establishment yielding a high number of COVID-19 positive among, ayan, ano po yung ating Facebook, ayan. So, yun po mga kaibigan, yung mga nabanggit kong lugar, yun po yung naka-lockdown po, saan na to? The official number of those who tested positive is yet to be released. Most of the patients are already in the LGU isolation facility. They are asymptomatic. The said private establishment is allowed to operate under regime of modified general community quarantine. So stay safe and be informed. Santa Barbara, Pangasinan. And so, that's 2 days ago na nasabi yung mga lugar na nabanggit ko, marami-rami. So, pag-ingatan po natin yung mga kababayan natin dyan sa may Santa Barbara. Disiplina po ang kailangan natin dyan. Para hindi na kumalat pa itong nakakatakot. You will never know the seriousness and the danger of COVID-19 until na kayo po ay dapuan nitong COVID-19 ito. Again, let's pray
for the entire Santa Barbara at buong entire Pangasinan at ang buong Pilipinas at ang buong mundo na rin. Sana ang COVID-19 na to ay tuluyan na pong matapos. Ang dami pong ginawang abala nito sa pag-aaral natin, sa pamumuhay natin at sa pang-araw-araw na hanap buhay ng bawat individual. It's October 5, mga kaibigan. Moving on with more music as we progress with our show. Kasama niyo pa rin ho si Jay Oriles. Here we go with Jessa Saragosa. 912-782-5884. Yan po yung mga linya na dapat nating tawagan. 0955-597-644. Kuya Jay, pabati po kapatid ko. Birthday niya ngayon. Si Mauro Gundayo at sa lahat ng Gundayo family sa may Kuliling SCCP. Pabati po anak ko sa Swal, si Jack Aaron, at John J.R. Alota at sa biyanan ko nanay Norma Alota at lahat ng Alota family sa Swal. Thank you Kuya Jace. May Annalisa, Ana Gundayo Alota sa Barangay Kuliling, San Carlos City, Pangasinan. Malalapod 90.3 Energy FM. Tartariwan Balita. Malalapod 90.3 Energy FM. Magandang umaga, oras natin ngayon. We got 5 minutes past the hour of 10 o'clock. And this Energized Time Check was made possible by the following sponsors. Time Check brought to you by Filmo Panalo Promo sa Coke Studio. Lahat tayo ay magkaisa bilang One Hinebra Nation. Kremil S. Mag-Kremil S. Tigil ang pabalik-balik na hapdi ng tiyan dahil sa asido. Kremil S. Labanan ang virus by boosting your immune system with Enervon C tablet. More immunity, mas protektado. Pau de Arco Capsule. At sa ating tartariwang balita ay kinalungkod ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hindi pagpayag ng AF Payments Incorporated, provider ng automatic fare collection systems sa EDSA Busway sa kanilang naging kahilingan na gawin na lamang libre ang beep card para sa mga pasahero. Hindi umano pinakinggan ng nasabing kumpanya ang walang humpay na pakiusap ng gobyerno na huwag nang pabayaran ang mga mananakay ng kanilang beep card. Ayon sa ahensya, malaki sana ang kaginhawaan ito sa mga pasahero na kailangang sumakay sa mga pampublikong transportasyon, pati na rin sa mga manggagawa na maliit lamang ang sinasahod kada buwan. Sa kabila nito, tatanggap pa rin naman ng off-board cash. Para sa mga individual na wala pang card, ang cash payments naman ay kokolektahin ng empleyado mula sa EDSA Bus Consortia sa bawat station. Sa ngayon, maghahanap daw ang EDSA Bus Consortia ng panibagong service provider na magbibigay ng konsiderasyon sa kasalukuyang problema. Magugunitang umapila ang Department of Transportation sa kumpanya na ipamigay ng libre ang beep card sa mga hindi pa gumagamit na pasahero. At yan muna ang ating tartariwang balita sa oras na ito. Wala pa rin sa bulwagang pambalitaan ng 90.3 Energy FM Dagupan Masamsamit. Magandang umaga po. Ito po si Christian E. K-Cup. Nagbabalita. Balitang Tartariwa. Tartariwan Balita. Tartariwan Balita, Manlalapod 90.3 Energy FM.